Amen. Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. At thank you po sa pagkakataon na muli na naman po akong nakapagmensahe sa salita po ng ating Panginoon. Sasabihin ko po talaga kagabi, nagulat ako na nilagay po ako ni Sis Bev sa pagmimensahe po. Talagang nabigla po ako. Hindi po ako nakapag-reply kay Sis Bev. At ayun, sabi ko kaya ko kaya to kasi nga siyempre busy ka, lalo na kapag nasa salon. Tapos timing din po kaninang ngayong araw na ito wala akong kasama, mag-isa lang po ako na naka-duty po. Kaya talagang sabi ko, hindi ko alam Lord, hindi ko po alam kung paano ko po 'to ihahayag yung salita mo. But, thank you kay Lord kasi talagang, akala ko sa lang po hanggang 37 ba yun or 36 yung na yun, pero hanggang 39 pala yung So, thank you po kay Lord kasi talagang binigyan niya po ako ng word niya kung paano po na maihayag yung kanyang salita at, naway maunawaan po ito ng bawat isa. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, O God. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataong ito. Panginoon, thank you po sa pribilehiyo, Ama, na muli po, Ama, na magamit po amang yung lingkod, Lord. Alam ko po, Ama, na hindi po ako perfecto, but Lord, alam ko na kahit ganito man, minsan hindi kita nasusunod, but patuloy mo po akong ginagamit, Lord, to glorify your name. Naway, Lord, maratnan mo po ang bawat isa na naglilingkod sa iyo ng tapat, Panginoon ko. At maraming salamat lang, Ama ko, dahil nariyan ka po parati na patuloy po na nagpapaalala sa bawat isa, Lord, kung sino ka at kung ano ka po sa buhay ng bawat isa, Panginoon ko. Maraming salamat po, Panginoon. At naway, Lord, ikaw na po ang patuloy na mangusap sa buhay ng bawat isa, Lord. At ipaunawa mo po ito, Panginoon, sa pamagitan po ng aking buhay, Lord. Gamitin mo lamang ang mga aking labi, Panginoon ko, na bilang yung alulod, O God. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng ito. At ikaw na po, Ama, ang patuloy na mangusap sa buhay ng bawat isa, Lord God. Thank you po sa iyong divine wisdom, knowledge, and understanding na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa, Panginoon ko. Gayon din po ang iyong abang lingkod, Panginoon ko, na patuloy po na lumalapit sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng ito in Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. Ayan, at ang paksa po natin pag-uusapan ngayon ay dito po sa Matthew 23, verse 29 to 39. Sabi po dito, kahabag-habag kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Nagpapagawa kayo ng libingan para sa mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo kung kami sanay nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi kami makikiisa sa pagpatay sa mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga pumaslang sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang sinimulan ng inyong mga ninuno. Kayo'y mga ahas, lahi ng mga ulupong. Hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impyerno. Kaya nga magsusugo ako sa inyo ng mga propetang matatalinong tao at mga tagapagturo. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila at ang iba'y ipapako sa krus. Ang iba'y hahagupitin ninyo sa inyong mga sinagoga at uusigin sa bayan-bayan. Kaya nga paparusahan kayo dahil sa pagkamatay ng lahat ng taong pinatay na walang sala, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na anak ni Barakias. Pinaslang ninyo si Zacarias sa pagitan ng templo at ng damba ng sunugan ng mga handog. Tandaan ninyo, ang parusa sa lahat ng mga pagpatay na iyon ay babagsak sa sanlinlahing ito. Na 37, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, kung paanong tinitipo ng isang inahin ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ngunit ayaw ninyo, kaya't ang inyong templo ay iiwan ng lubusang pinabayaan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo,
pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Ayan, at ito po ay talagang um, pinamagataan ko po na our God is love and just. At makikita natin dito na ang ating Panginoong Diyos ay love and just. Siya po ay Diyos ng pag-ibig at Diyos po na Diyos po na walang tinatangi po. Siya ay Diyos po na nagpaparusa din po sa mga taong nagkakasala at ayaw pong manumbalik o tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kaya talagang makikita natin dito na ito'y paalala po sa bawat isa kung sino ang Diyos at kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At talagang pinapakita po dito sa talata po talaga na ang Diyos po talaga ay nagpaparusa po at siya din po ay Diyos na nagmamahal po sa bawat isa sa atin, na kahit po tayo'y mga makasalanan, patuloy pa rin niya tayong minamahal, pinaparanas niya sa atin yung pag-ibig, yung unconditional po talaga, unconditional po yung pag-ibig na patuloy niyang pinaparanas sa atin kahit hindi naman po tayo kaibig-ibig. Kaya talagang masasabi natin po talaga na He is God that nagmamahal po sa atin at siya din po yung Diyos na just po. Siya po ay justice po sa bawat isa. Ayan. At sino nga ba ang Diyos sa ating mga buhay? Ayan. Kaya may katanungan po talaga ako dito. Minsan ito po ay katanungan po yun sa sarili ko. At ang Diyos po talaga, He is our God na puno ng pag-ibig po. Siya yung Diyos na nagmamahal sa atin. So ito po ay makikita po sa Matthew 23, makikita natin dito kung paano po ang Diyos ay matatawag natin siya ay pag-ibig po. Dito pa lang sa talatang ito sa 23 verse 37 to 39 na kung paano po ang Diyos natin ay pinaparanas niya pa rin yung pag-ibig niya sa bayang Israel, na kahit po yung kahit na ilang ulit po nilang tinataboy yung mga isinusugo ng Diyos, isinusugo ng Diyos, ay makikita natin yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa kahit na naging matigas po ang kanilang mga ulo at patuloy pa rin po ang kanilang pagkakasala at patuloy pa rin po talaga na nagpapadala po ng paalala po sa bawat isa sa kanyang mga lingkod po, Even po ang ating Panginoong Hesus na ipinadala po ng ating Diyos Ama, para po iligtas ang bayan, pero andun pa rin po talaga yung pagmamatigas ng puso ng mga Israelita. Pero nandahil po sa pagmamahal ng Diyos, hanggang ngayon nakarating pa rin po talaga yung love ng Diyos. Hanggang ngayon po sa kapanahunan natin nararanasan din natin yun. Although marami mo pong mga tao na hindi pa po na nakakilala, hindi pa po nila kumbaga hindi pa po nila nalalaman na sila'y minamahal ni Lord, kasi nga siyempre maraming tinatatak po ang kaaway sa kanilang kaisipan na hindi sila mahal ni Lord, kumbaga gano'n. Pero darating din po yung panahon na yun na mararanasan din po nila. Kasi nga ang Diyos po, Lord, katulad sa atin na dati gano'n din po tayo, na akala natin hindi tayo minamahal ni Lord. Pero ang totoo nun talagang siya po talaga yung Diyos nagmamahal sa atin. Kaya ngayon is nakakilala po tayo, nalalaman natin na tayo'y minamahal ni Lord, na yung pag-ibig niya talagang pinaparanas niya sa atin, na kahit gaano man tayo kamakasalanan noon, nakakagawa tayo ng mga pagkakamali, sa paningin ng ating Panginoon, pero patuloy niya pa rin tayong minamahal. Kaya talagang naniniwala po ako na kahit ilang ulit man natin tinataboy si Lord,
talagang pinaparanas niya talaga sa atin yung pag-ibig. Kahit na tayo ngayon is nakakilala na kay Lord, may mga time na nagkakamali tayo pero nang dahil nga po sa pag-ibig ni Lord, patuloy pa rin tayong lumalapit sa Kanya at lumuluhod at nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kasi alam natin na alam ko na itong Diyos na 'to, hindi ako itatakwil. Alam ko na itong Diyos na 'to, patuloy akong mamahalin kahit na nagkakamali tayo. Kaya talagang He is love. Kaya din natin natutunang magmahal din po sa kapwa natin kasi nga siya na yung meron sa atin, siya yung naghahari sa atin dahil yung love niya pinaparanas niya sa atin at yun din po yung ini-impart ni Lord sa atin upang mai-impart din natin sa ibang tao. Kaya talagang tunay nga ng ating Panginoon ay mapagmahal na Diyos. At siya din po ay just din po. Hindi lang din po siya purong pagmamahal, kundi siya din po ay Diyos na hindi nagtatangi din po. Siya din po ay nagpaparusa sa mga taong nagkakasala. At kung paano po ang Diyos po ay talagang makikita natin yung galit ng Diyos sa bayang Israel, sa mga taong ayaw tumalikod sa mga kasalanan nila. Gano'n din po sa atin, sa kapanahunan natin ngayon. Kaya minsan nakakaranas tayo um, ng mga iba't ibang pagsubok po dito sa mundong ito. Hindi dahil tayong lahat ay makasalanan, kundi hindi dahil tayo po ay talagang hindi po minamahal ni Lord, kundi talagang pinaparanas lang po niya sa atin yung mga bagay na kumbaga yung mga bagay na alam natin na tayo'y may mga mali, itong mundong ito is puno ng kasalanan, kumbaga gano'n, kailangan na natin magsisi, tumalikod sa kasalanan natin, kaya natin nararanasan yung mga kahirapan dito sa mundong ito at puno ng kaguluhan, pati na po yung mga bilihin, pamahal ng pamahal. Kumbaga, nararanasan natin yun, hindi ibig sabihin is hindi tayo mahal ni Lord. Hindi talagang gusto lang niya, talagang kumbaga gusto lang po talaga ni Lord na malaman natin na He is just, siya yung God na nagpaparusa po talaga sa mga tao na talagang hindi po nakakalala, yung mga taong ayaw tumalikod po sa kanilang mga kasalanan. Talagang nakikita natin kung paano po yung word ni Lord dito po sa Matthew 23 verse 29 hanggang 36 po talaga kung ano yung kahinatnan ng mga taong ayaw po tumalikod sa kanilang mga kasalanan, yung mga taong namumuhay pa po sa kasalanan, at ito po yung maging cost ng mga tao po talaga na patuloy pa rin po na namumuhay po sa pagkakasala. Kaya talagang tayo po bilang tayo'y mga nakakaalam na din po ng salita ni Lord, talagang lagi nating alalahanin po talaga kung sino ang Diyos sa buhay talaga natin. At hindi lang din po ang Diyos ay love, hindi lang din po na siya ay just lang, kundi pati din po siya ay Diyos din po ng mapagpasensya. Our God is patient po talaga. Kasi sa habang-habang panahon, bakit maraming nagsasabi, bakit kay tagal na yang word of God na yan na sinasabi nila na malapit na dumating ang Diyos, bakit hanggang ngayon andito pa rin? Bakit hanggang ngayon buhay pa rin tayo? Bakit hanggang ngayon eto pa rin tayo? Kaya talagang, yun po yung sabi ng mga taong pilosopo, pero I praise God, kasi yun nga, dahil ang Diyos po natin ay mapagpasensya. Hanggang ngayon, hindi pa niya pinaparusahan ang mundo. Hindi pa, kumbaga hindi pa niya tinapos ang mundong ito.
kundi nais niya talagang maranasan yung bawat isa, yung kumbaga yung kanyang ipinangako sa bawat isa sa atin. At he is patient po talaga. At gusto niyang hintayin yung mga taong namumuhay pa sa kasalanan. Gusto niyang talagang gusto niya talagang maranasan ng bawat isa kung sino ang Diyos sa buhay nila. Kaya talagang hindi man po tayo, please lang. Kaya talagang kung hindi man tayo, kumbaga kung hindi man natin naranasan, hallelujah, oh Jesus. Kaya nagpapasalamat po talaga tayo kay Lord, magpapasalamat po tayo kay Lord kasi siya yung Diyos na mapagpasensya po talaga. Oh Lord. Siya yung Diyos na mapagpasensya, kaya hanggang ngayon tayo po is nakakaranas po talaga ng nakakaranas po tayo ng love ni Lord dahil po sa kanyang mapagpasensya, talagang kay haba po ng pasensya ni Lord sa atin kung paano talagang na-i-share din po natin sa iba yung pagmamahal ni Lord dahil po sa kanyang mapagpasensyang puso at mapagpasensyang ugali po talaga. Kaya maraming salamat po talaga kay Lord sa kanyang kabutihan, sa patuloy niya talagang pagpaparanas sa atin. At talagang tunay nga po ng ating Panginoon po talaga ay mapagpasensyang Diyos po talaga. At dito po talaga masasabi po natin dito po sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Ito po ay sinasabi po dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Kaya talagang binigyan po tayo ng pagkakataon ni Lord na makapagsisi po sa ating mga kasalanan at talikuran po yung mga mali nating mga gawain. Kaya talagang nagpapasalamat po talaga ako kay Lord kung gaano po siya kabuti sa bawat isa, kung paano po kay haba po ng kanyang pasensya. Until now, naabot pa rin po tayo ng kanyang pagmamahal at yung awa at habag niya sa bawat isa sa atin. At yun, dahil nga po sa kanyang pasensya, talagang naranasan natin yung kanyang pagmamahal at yung mga pangako niya sa mga ninuno natin noon. At kaya maraming salamat po sa ating Panginoon. At hindi lang din po na siya ay mapagpasensya lang, siya din po ay Diyos na hindi madaling magalit at siya din po ay Diyos na mabuti. He is slow to anger and kind. Talagang tunay nga po ng ating Diyos po talaga ay hindi po madaling magalit, at siya po ay mabuti. Siya po ay mabuting Diyos sa bawat isa. So dito po mababasa natin sa Exodus 34 verse 6. Si Yahweh ang nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y mananatiling tapat. Kaya talagang tunay nga po, ang ating Panginoon ay hindi po madaling magalit. Siya po talaga ay mabuting Diyos sa bawat isa sa atin. At talagang pinaparanas niya pa rin sa atin hanggang ngayon. At yung kanyang pagmamahal, nakakaranas po tayo kung gaano po kabuti ang Diyos sa buhay natin sa araw-araw. Kahit na nakikita natin yung panahon ngayon, pasama na ng pasama,
pamahal ng pamahal yung bilihin, pagulo ng pagulo. Marami na po mga nangyayari sa mundong ito pero patuloy pa rin natin yung nararanasan, yung pagmamahal ni Lord kahit na sobrang sama ng mundong ito, sobrang mahal na po, ay sobrang sama na po ng mundong ito pero tingnan mo, nakakaranas pa rin po talaga yung bawat isa, ng pagmamahal ni Lord. Kasi hindi po siya madaling magalit, hindi po siya katulad ng tao, na katulad natin, na limitado lang yung kakayahan. Pero ang Diyos po talaga, grabe po siya. Grabe po yung kumbaga yung character niya. Hindi po siya madaling magalit. At kapag humihingi po tayo ng sorry sa kanya, agad din naman niya tayo pinapatawad. Kahit nakikita na natin yung panahong ito, kaya kahit sabihin natin, Lord, tapusin mo na tong mundong ito kasi pasama ng pasama. Pero hindi. Kasi may pinapangako si Lord sa bawat isa sa atin. Hindi rin po siya kagad-agad magagalit. Di ba yung pangako nga niya sa atin, kahit may isang mananampalataya sa families natin, ay maliligtas. Paano yung may mga families pa tayo hindi pa nakakilala kay Lord? Kasi yun yung pangako niya sa bawat isa sa atin. May mga families pa tayo na hindi pa nakakilala kay Lord. Kaya yun yung hinihintay ni Lord sa bawat isa sa atin. Kaya hindi siya madaling magalit. Kaya siya yung Diyos na mapagpasensya. Siya din yung Diyos na puno ng pagmamahal. At siya din yung Diyos na puno ng kabutihan. Kaya maraming salamat sa Diyos. Sa lahat-lahat po talaga. Kung gaano po yung pagmamahal, kung paano niya pinaparana sa atin yung kanyang puso. Sa lahat po ng mga nagpapakumbaba sa kanya. Kaya maraming salamat po talaga sa ating Panginoon. So ano po ba yung maging application natin? Yung maging application natin, do not test God's character. Huwag nating subukan yung Diyos, talagang kasi iba po ang Diyos natin. Hindi po natin kayang gawin kung ano yung kakayanan na meron siya. Talaga siya po ay tunay na Diyos at totoong pong nagmamahal sa atin. Kaya wag nating susubukan ng Diyos kasi alam natin kung ano yung parusa na pwedeng nating maranasan kapag sinusubok natin ang Diyos sa buhay natin. At wala din naman tayong magagawa kung susubukan natin ang Diyos Kundi talagang magkaroon po tayo ng takot, ng banal na pagkatakot sa Diyos talaga sa araw-araw po ng ating buhay. At yun, palagi nating alalahanin na ang Diyos po ay siya po ay Diyos na walang kinikilingan. Kaya palagi nating alalahanin that our God is just. Siya din po ay tapat na Diyos at hindi po natin pwedeng kumbaga hindi po natin pwedeng saktan ang kalooban ng Diyos sa buhay natin at wag tayong gagawa ng mga kasalanan po sa paningin ng Diyos, kundi talagang gawin natin kung ano yung tama at kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoong Diyos. At lagi po nating na i-recognize na that God cannot be mocked. Na ang Diyos po, hindi po dapat nating imamak or hindi po natin dapat kutyain. Kasi alam naman natin kung ano yung maging parusa sa mga taong nangungutya sa Diyos. At alam naman natin kung ano yung ginagawa natin sa harapan ng Diyos, ganoon din po yung aanihin natin. Kaya napakalaga po na huwag natin imamak ang Diyos. Palagi nating alalahanin or i-recognize kung ano
o kung sino ang Diyos sa buhay natin. At maraming salamat po at yun lang po yung mensahe na ibababa po sa oras na ito at alam ko na may mga marami pong ihahayag ang Diyos sa pamagitan po ng buhay ng bawat isa, even po sa mga pastora namin at sa aming mga leaders. Kaya maraming salamat po at yun lang po mga kapatid at naway may naunawaan po ang bawat isa. Maraming salamat po Panginoon. Thank you Father God sa oras na ito Panginoon ko at Lord, lagi mo po ilagay sa puso't isipan namin, Panginoon, sa araw-araw, Lord God, na lagi naming alalahanin, Lord, kung sino ka sa buhay namin, Panginoon ko, at magkaroon nawa kami ng banal na pagkatakot sa iyo, Lord God, at lagi namin, Lord, alalahanin that you are just, Panginoon ko, ano man po yung mga sitwasyon namin kinakaharap, Lord, ano man po yung mga nangyayari sa mundong ito, Lord, pasama ng pasama, Panginoon ko, but Lord, you are our God, na siyang justice po, Panginoon ko, at Lord, always, Lord, na ilagay mo sa puso namin na kailangan namin i-recognize, Lord, na ikaw ang Diyos, na hindi po dapat kutyain, Lord, o maliitin lamang sa patingin ng bawat isa, Panginoon ko. Kundi, Lord, patuloy ka po na ilagay sa puso at isip namin yung banal na pagkatakot, Panginoon, at pagkakilala sa iyo, Ama. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos. Thank you, Lord, sa puso mo na patuloy mong pinaparanas sa amin, that you are so kind, Lord, slow to anger, Panginoon ko, ikaw rin po yung Diyos na mapagpasensya. Alam namin, Lord, na hinihintay mo po ang bawat isa. Panginoon ko, maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat, Lord God. At thank you, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos na puno ng pagmamahal sa bawat isa na patuloy mo kaming minamahal, Lord, na pinaparanas mo yung pagmamahal sa bawat isa, Panginoon ko. Naway, Lord, maranasan ng bawat isa, yung mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo, Lord. Open their eyes, their heart, and mind, Panginoon ko, na makilala kanila, Ama. Maraming salamat, Lord, ng lahat ng tuhod, Panginoon, ay luluhod sa iyo at ang lahat ng labi ay magpupuri sa iyo, Lord. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Thank you, Father God. In Jesus Christ, mighty name, amen and amen. Amen po, and glory to God po. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po, Ate Billie Jean. Purihin ang Panginoon. Ayan. Sige po, dumako muna.